Vocal quality, singing ability. The description is clarity, pitch accuracy, tone quality, breath control, and vocal projection is 25%. Dance performance and execution, coordination, energy, timing, precision of movements, and mastery of choreography, 25%. Synchronization, harmony between singing and dancing, smooth transition and timing consistency, 20%. Interpretation or expression, stage expression, emotional connection, and overall impact of performance, 15%. Audience impact, confidence, costume, visual appeal, and engagement with the audience, 15%, a total of 100%. For preaching, criteria, content/biblical accuracy. The description is faithfulness to scripture, sound doctrine, and relevance of message to the theme or passage, 30%. Organization, structure, logical flow of ideas, clear introduction, body, and conclusion, effectiveness, transitions, 20%. Delivery, presentation, clarity of speech, confidence, eye contact, voice modulation, and engagement with the audience, 20%. Spiritual impact or conviction, ability to inspire, convert, and encourage listeners, sincerity, and anointing of the message, 20%. Stage presence or timing, composure, posture, appropriate gestures, and adherence to the time limit is 10%, a total of 100%. Comical gospel skit contest. Criteria, message, and biblical relevance, clarity of the gospel or moral lesson, scripts, alignment with Christian value and biblical truth is 25%. Humor and creativity, originality and effectiveness of the comedy, appropriate humor that enhance, not distract from the message is 20%. Script, storyline, organization, coherence, and logical flow of the story, creativity, and purpose in the plot, 15%. Acting and characterization, believability of characters, facial expression, gestures, and energy in delivering the skit, 15%. Teamwork, coordination, smooth interaction and timing among the performers, collaboration and ensemble performance, 10%. Stage presence or overall impact, confidence, audience connection, effective use of stage props and costumes, memorability of presentation, 10%. Audience engagement, ability to captivate, entertain, and inspire the audience while conveying the spiritual truth, 5%. A total of 100%. Okay, those are the criteria of different contests. Thank you. Thank you so much, ma'am. So, klaro na din kayo ang criteria. So, di nila matingala sila ang first, na second. So, ang ilangan i-judge mag-base sila sa ilang criteria. So, dito maglalay, harap-harap ka, magsugod na dayon. Ready na ba ang tanan? So, tinuod na dyan nga, duhar na dyan ito ang solo bulilit, wala na yung habol. District 10 and 13 only. Ang 7. Ang
Ang A, Ilis pa daw 7. Ilis pa 7. So, bulilit. Okay. Sige, habol lang eh. So, magsugod na ta. So, our first contestant in Solo Bulilit, we have Prince Humay Lanon. Let's correct me if I'm wrong, and please pronounce your name. From District 10. Hinamoy guitarist or may just one? May just one? Ano? Okay, unsay mong kantahon, Dudong Prince? Unsay mong kantahon? Pita ang mic. Ikaw ang gusto. Okay, mag-hi sa ilaha para mawala ang kulba. Nakulbaan si Prince, wala. Diba? Hi. So, we're waiting sa iyong music. Ginawag ako. Inhale. Exhale.
until the end, mauna na yung emotion. Kuha siya na kulbaan. Kuha po siya na lipay. Wala ba? Katunan siya lang ba? No? So, mag-proceed na tayo sa ikaduhang contestant from District 13, Ilyana Paglinawan. Pretty ni Ilyana, okay? Nice 7 sa bulilit. Bisan sa kapayapaan
itong mga judges karon. Kay maayo kay si Prince o si Eliana. Wala may mo habol, ani? Wala na, John? Final na, John? Kay mo sunod kayo ta sa ato ang solo adult. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Wala na, John. Nahadlok na sila sa syagit ni Eliana. Okay. So, let's proceed to our solo adult. Di na ta magbunot. Dili na lang po itong isunod atong lista. Kay tulo na po sila kabuok. First, second, third. Walay mahulog. Okay. So, our contestant number 1 for solo adult, Isa Barbo of District 14. Okay na. Kamutan na sa itong mga judges. Okay na? Kaya sunod na natin kayo, ma'am, sir. Okay. Sige. And please prepare San Jose Cathedral and District 13 ang last. Wala din mo habol gyapon ani? Katong solo adult. Programa yung 7. Jula ka na, Ju. Nag-ilis pa? Ang lagi na dito kaapas ron. Hindi na naman yung backing. Ah, kayo.
Moira of District 14. So, what an angelic voice. Grabe ka bugnaw, grabe samot, atong katugnaw, ulan, aircon, kasi mo dyan tingog. So, kita na naman reaction na mag-anak na no? So, na-amaze kayo. So, that was Isa Barbo. So, let's proceed to our next contestant from San Jose Cathedral, John Lloyd Bontigao. Si John Lloyd. Ano ba si John Lloyd? Yung hadlok atong nintod kay Galina. Okay, Lara, once again, let's have John Lloyd Bontigao of San Jose Cathedral. So, ando na daan ang District 13 and then last ang District 7. Kung wala na yung habol. Ikuan mo doon.
Grabe, okay ba ba kaya itong mga judges galing? Natulbaan ang ikatulog? Wala, uy. Lapan ka ini. So, direct attendance sa itong ikatulog, gikan sa District 13, Blessa Casquil. Unsa to ganihan nga style? Siya R&B, nga murag si Gary Valenciano. No? Tagan kay siya style. Grabe na kayo ang kuan. Sa may grab nag-upgrade. Dili lang sa mag-upgrade ko at mga contestants.
Magtrabaho ka sa walay katapusan. Ikapila na to. 1, 2, 3. Grabe. So, nandiyo part sa kanta doon. Kita mga audience, ibang anak ko sila, oh. So, dili kita nag-lisod rin atong mga judges. Napadyo last. Gikan sa District 7, Precious Martela. Nakauwi, mainlap, kunilang tulong. Samot na guro ningin kaupat. Wala na yung hapon, ane, upat? Ha? Ayun, atras, oy. Ang luto. Okay. So, 14, sa sila Pedra, 13 o 7. Walay 10. Nagambi ito, kundi sa 10. Magdaman tayo ng ganihan nga, unya ka daw niya ilista, para maminaw sa garo siya sa mga contestant. Mula yun, pabakat sa mga unya na. District 10? Nadaw na? I-open pa kayo ta. So after ani, natay mubaking tagamay sa bulilit. Naay hapon sa bulilit. Naulang yung mga good kay kayo mga ilang quarter sa ato lang sablon. District 10, wala dyan? Eh, talingo-lingo na sila. Dadaw sa tanana. Diba, makakinig kayo no? Okay, we're ready na si Precious. Okay, once again, from District 7, Precious Sorteda. You were not a god, deep
So thank you so much, Precious Sortena. So last na dito? Last call sa District 10? Ingon na dyan sila. Okay, so upat na dyan ato ang solo ano. Mubalik sa tagamay sa ato ang solo bulilit. Natay usa ka contestant coming from District 7. Sa atong palakpakan, naulahin mag- Okay, isa ni. So, District 8, solo, Adol. Sa pagkatiwala. Maganda din eh. 16. Daghan ka dito talento sa 16. Ligo na sila. Dali, baby. Clearness, overload kayo. No? Makatouch ka sa itong kasing-kasing. So, bisan pa man sa iyahang kabata. Siguro naman sa mga 5 years old. So, ito po lang once again from District 7. So, wala na yung habol? Napa?
O sa mga district? Duha na ang 7. Isa lang ano? I cannot judge. Who decide? Atong chairman. 4-9. So, nasa to mechanics, only one per district. So, even though wala ni ang uban, so still, one renewable per district. So, agree ba? Thumbs up daw? Wala, ako rin agree. Okay, so, judges, ano na isa lang. Okay, sorry kayo. So, proceed na ta sa ato ang okay na? Mag-duet ado. Okay. So, duet ado. Tuhar gapon ato ang contestant. Wala na yung mga ani. So, pwede pa man hindi ha. Wala na lista. So, we have District 13 and District 6 only. So, ito sang ipa-prepare ato judges kay Paspas mga ita. Ay, kami po kanta ni. Pinagpos na naman ito ni Mons Maya Jr. Okay, so why pagangay-langay? Proceed ay sa ato ang adult duet. So, sugdan sa ato ang contestant coming from District 13. Mark Anthony, asa ni? Pag-asa. Dimuser? Okay. Mark Anthony Dimuser and Blessa Pasquil.
Hallelujah. So that was one of my favorites jud sa mga kanta, no? So napa, may din eh. First and second, yung ulit. So wala tayong couple anyone. That's the name from District 6. We have Leonard Glenn Valentinez and Darrell J. Aguilar. Red mo ni chocolate sa una. I've heard there was a secret chord that David played when he's alone, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor chord, and the major lift, the baffled king composing. Hallelujah. When faith was strong, but you needed proof. You're so pervading, wonderful, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. It's not someone who cry at night. It's not someone who sees the light. It's a grown and it's a broken. Hallelujah. Grabe na Jod. Sa duwet pa ta. Tagisa ng hallelujah. Kamapil na mga taga-nga-nga. No, lain-lain sila mga version. So again, good luck sa itong mga judges. Okay, kaya pa? Wala na siya kudugang, ani? Murad natin gusto mo ani nga District 10. Kita na ba, version ni Ana Gamay. Wala na, Jod? District 8, 16. Wala na, Jod?
Okay. Muna, sakit na gagawin lang ko. Ano, manayo sa ito kagamay? Masingi. Okay, patapos. Text. Magmasingi. Okay, atong palakpakan. Ato ang Monsignor Tex Arvelo of District 16. May I request everybody to please stand.
ko yung kumpas, no? Siya luya-luya, energetic, ihapon. Atong palakpakan once again, Monsignor Rex Arroyo. So, hindi na siya natiguwang sa pananaw. Nana na din na si Mon sa gamay pa ko, hantod karon nga, batanon ako. Sure, batanon din, dali ito magpigwa. Okay, ready na ito mga judges para sa ato preaching. Isunod na ito ang preaching. So, naatay, hindi ka contestant itong preaching. Upat. Okay, may I request all the contestants sa preaching, mani diri sa tunga. Magbutang ng tao, upat ka mga bangko. Napa ba ka nga chairs? Naman ba rin, kanang wala kagamit? Upat ang mga contestants coming from District 10, Raymar Dayot, District 6, Santilo rather. Santilo? Hindi ko sabi Santilo din eh. Santilo, I don't know, just correct me if I'm wrong. Janloy Gompigaw, San Jose Cathedral, and Jasper, what do you pronounce? Ingarshal, okay. Jasper Ingarshal of District 13. Nice, seven. Okay. So, natin yung kalima, we have also a contestant coming from District 7. Kinuha na nag-usa ka po at ang bangko. Okay. Na kanina gabi ko, no? Kanina gabi ko, no? Kuhan. Tangan sa yung Bible. Ayaw pa niya. Naaman lifetime. Okay. Again, I request all the contestants to be here in front. Please occupy the seats. Ang lima pa po. Where are they? District 10, 6, San Jose Cathedral, 13 and 7. Please bring with you your Bible. Hindi nakadahog sa Bible. Murag wala tayo. Wira na lang. Sana ka din sila maghawid. Lamisa na lang. Okay ra? Sige. Unsa nga district na lang mula dito sa Likuranay? District 10. Sige, raise ang hand lang daw kung tao pa na district. 10. Okay, 6. Ang 6 ang wala pa daanin. Sorry, ang ngalan mo? Santindog? Tindog na siya ron. Hindi ito siya. One him, I mean. Niid pa. Sige, magsugod na ta. Hindi na natin ibunuton. Hindi
lang ko magsunod sa itong lista. Okay, Ra? Okay. So, ito sa sila palakpakan. Kung natutulungan sila gano'n. Namatay yung timer mods, no? Ay, timer? Okay. So, kung mo, sinya sa si Monsignor Gana para mag-start. Okay. Sige, ready. Okay, so magsugod na. From District 10, Raymart Dayo. Sinyas siya po si Monsignor Reyes para magsugod ang time and then sa pa mag-start. 15 minutes. 10 minutes. Okay po. So, wala na yung timer nga mag-stop na siya, anak. Mag-start sa una. Sa una mo, Kaya mostly, sa taron of 10 minutes. 15 or 10. Anak, may usa. Pinindot kayo ng maluwagan mo dito ang picture. Ten to 15. 10 to 15. Pila ba ito sa una mo? Sumayan? Ang time ninyo sa una ang church mo? 10, no? 10 to 15. Pag mag-exit siya, may nalang siya kanang kuan, may loss. Mag-exit siya o 10 minutes. Pwede na siya di mahulong, pero aware na siya kay pagtingan naman. Ano naman mo? Depende na sa iya habang mahulong siya o palayo. Una sa tanan, sa akong pagyugbo, pagkaon sa akong labang pagkaon nga Diyos, nga may tagaya sa tagang mga butang makita, man o dili makita. Ug ingon pa man sa atong kinabuhi o kalag. Labaw na Diyos sa atong magdumala karong gabi una, ang apostol sa Ginoo, Apostol Bonifacio Lumesnero Ocol. Ug iyang mga kaubanan sa buhat sa mga traste, mga district bishop, mga kapastoran sa matag distrito o sa mga judges, maayong gabi kanatong tanan. Karong gabi una, ako kaya akong pasalamat sa atong Ginoong Hesukristo kay iya kitang gitawag o gihigog sa diakaniya. Parehas sa gisulat ni Apostol Pablo nga nasulat sa unang Korinto, Kapitulo 4, ngadto sa 9. Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuhat sa Dios, ug gikan kang Timoteo nga atong igsoon, alang sa simbahan sa Dios sa Corinto ug sa tanang katawan sa Dios sa tibuok Akaya. Nagdasig siya kanato diha sa tanan atong kalisdanan aron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan. Pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Ingon nga miambit kita sa dagang mga pag-atos ni Kristo. Makaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig pinaagi kang Kristo. Pag sakit kami, alang kana sa inyong kadasig o kaluwasan. O kung kidasig kami, kana alang sa inyong kalipay nga maoy maligong kaninyo. Aron uban ang pailo maantos inyo ang mga kalisdanan nga giantos usab namo. Busa dili kayod matarog ang among pagsalig kaninyo kay nasayran man namo nga sa inyong pag-ambit sa among pag-antos mag-ambit usab kamo sa kalipay nga among nadawat. Mga igsoon, buot kamo nga masayran ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asia. Ilabihan kapait ug kabugat ang giantos namo nga tungod ini nawad-an kami paglaom nga mabuhi pa. Dogi pahaptangan kami sa silot sa kamatayon. Apan, tapo kini aron dili kami magdasig sa among kaugalingon kung dili sa Dios nga nagbarnaw sa mga patay. Busa mga kaigsuonan, kung pili mo, busa mga kaigsuonan, magdasig kita sa pagpangalaga sa atong buhay nga
niya gipasagdan. Naman jud maabot ang mga problema sa atong kinabuhi, apan kana gihatag sa atong Ginoong Kristo para mas muligon ang atong pagpangalakad kaniya. O pili mo kapoy na kayo ka, doon lang sa Ginoo igsoon kay wala man niya lang imong mga problema. Busay mo no sa atong sumbanan ang mga apostoles nga malipayon nga nangalagad sa atong Ginoo bisan nagadto sila. Atong mabasa sa Kolosas 1 Kolosas Kapitulo 1 versikulo 24. O karon, ikalipay ko ang akong mga pagantos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga pagantos na kadapang ako sa pagingpit sa wala pa matapos nga pagantos si Kristo. Alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Praise God mga kaigsunan. Dili kita magkapoy-kapoy sa pagpangalagad mga kaigsunan. Kaya ako mga apostol, wala sila gikapoy. Malipayon gyapon sila nga naglalagad sa atong Ginoo bisan pag nagantos sila. Praise God. Hallelujah. O busa mga kaigsunan, biyaan sa nato ang mga kasalanan nga mao'y makabagaw sa atong pagpangalagad. Ug atong itutok ang atong mga mata dito kaniya. Atong mabasa sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 2. Busa, ay gilibutan man kita ningingay kadakong pundok sa mga saksi. Isalikoy ka ang tanan nga nakababag ka nato, busa lang ang nagawid ka nato pagayo. Daganon ta nga matinudanon ang lumbang atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maay gisandigan sa atong pagtuo ug tigingpit niini. Wala siya masibaw bisan pa sa iyang paganto sa krus ug wala niya igsabayan ang kaula sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga nadawat niya. Ug kang lingkod siya o sa trono sa kruso. Praise God, mga kaigsunan, busa, kung sa mga binuhatan ato mga kasalanan ron, ato na nga ng biyaan mga kaigsunan, ato na nga ng baguhon, kaya ang pagbahan mga kaigsunan, nasulay. Ano sa ba mga magbago ito, kung balik ng Diyos? Praise God, hallelujah. Ang panahon na ba karon mga kaigsunan, daghan na may mga tentasyon. Bisag kasa kumalto na tentasyon mo mo. Pansay mo, praise God, hallelujah. Apan igsoon, dili ta magpadala na igsoon. Magahit taw patinudanon sa Ginoo, praise God. Ug nangatay mga sala, mga ayo tagpasaylo sa Ginoo igsoon kay Ginoo bisag sa nagamahugaw, berme mo pasaylo sa imong igsoon. Praise God, hallelujah. Ug atos manigaw sa imong kinabuhi, normal ang kanaigsoon kay gitawag kita ni Kristo aron magantos. Atong mabasa sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 21 ngadto sa 22. Maayo pa lamang ta wala silang may balo sa matarong nga dalan kaysa may balo o mabiyak sa balaan nga sugo magyatag kanila. Ang naitabo kanila kay walay propisya kanahimo gumikan sa pagbuhat sa tawo. Ang Espiritu Santo maay nagmando sa ilang pagsulti mensahe nga gikan sa Dios. Ug ibilanggo taliwala sa katingit-ngit ug bantod sadlaw nga magugo. Praise God, hallelujah. Sa pagpangalangad sa atong Ginoong Kristo, mga kaigsunan, dili gyud permi nga maayo lang atong magian. Aduna sa mga sacrifices igsoon, adunay mga kaguol nga maabot sa imong kinabuhi apan kana igsoon para ra pud sa ato igsoon para dili kita mosalig sa atong kagalingon kun dili sa atong Ginoong Kristo. Praise God, hallelujah. Praise God. Magpadayon lang kita sa mga maayong buhat, mga kaigsoon, atong mabasa sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9 at 2 sa 10.
Busa, dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo kon magdasigon kita moabot ang panahon nga makaani kayo kita sa bunga niini. Busa samtang may gigiyunan kita, buhatan ang maayo ngadto sa tanang mga tawo labi kayo sa atong bisig katawo. Praise God, hallelujah. Permira ta magbuhat ang maayo mga kaigsunan labi na sa atong mga kaigsunan sa pagbuhat sa pagtuo. Praise God, hallelujah. Kay kung maayo imong gibuhat igsoon, maayo usab ang imong makaplagan sa imong kinabuhi. Praise God, hallelujah. Kung maayo imong ginabuhat, mubalos usab sa imong maayo. Kung dautan imong gibuhat igsoon, mubalos usab sa imong kay dautan. Praise God, hallelujah. O igsoon, maglikod. Padayon lang kita mamalikod sa pagpangalagad sa atong Ginoong Jesucristo. Atong mabasa sa 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Busa mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo malikod ng dili matarog. Pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo ang inyong pag-alagad dili kayo makawa. Praise God, hallelujah. Padayon lang kita mamangalagad sa atong Ginoong Jesucristo igsoon kay wala kita niya ipasagdan sa panahon nga problema kita. Praise God, hallelujah. Dili kayo kita magpapikapoy sa pagpangalagad sa atong Ginoo igsoon kay ang Ginoo wala gikapoy kanato. Praise God, hallelujah. Dili kayo pagpadayon lang kita mamalagaan on nga nang mga lakad sa iya igsoon. Kung pili mo kapoy na ngayon mong kinabuhi igsoon, kung pili mo murag dili na kaganahan mo ato sa simbahan aki sa imong mga sala. Praise God, hallelujah. Biyaya naman na igsoon. Praise God. Mga kaigsunan, ano kita sa pagpangalagad igsoon. Praise God. Marag to punta para akong mga tulong mga ginatagal ninyo, inyong isunod sa inyong una-una o kasing-kasing. Kung maura to, mayong gabi sa tanan. Okay, thank you so much, Raymar Dayot of District 10. So, ang balik-balik niya ng istorya, no? Magbuhat ta og maayo, o magpadayon ta pagpangalagad sa kanunay, hindi daw takapuyon, kaya ang Ginoo wala sa dikapoy nato. So, praise God, hallelujah. Everybody, praise God, hallelujah. Matod pa ni Raymar Dayot. Okay, hindi na to ngayon, ato isunod, diretsyo ato next contestant, coming from District 6, Mr. Juni D. Ang iyang tinod yung apelyido, Santinlo. Hindi siya Santinlo. Okay, Santinlo. Hello. Dalay ko ng Diyos, ningtak na sa atong pag-iusa karon. Sa ngalan sa atong alamdong apostol, Bonifacio Elongol, sa mga obispo, kapangyarihan, mga ginikanan, mga kabataan, o sa tanang mga bisita may gabi kinatungkalan. Ang tema naguluhan kini, tipuno ng bata tigulang sa pagsimba sa Ginoo. Sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 29. Nagtuon kamo sa kasulatan, kay gituan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. O sila mismo nagsaksi ni tungod kanako. Unsay gingon mga igsoon nga pinaagi sa pagtuon sa kasulatan, maangkon nato ang kinabuhing dayon. Busa ang Biblia mga igsoon. Nagkanayon sa Joel Kapitulo 2, versikulo 16. Tigumas sila o dandama sa usa ka balaang panagtigo. Yapil ang mga tigulang kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan gani ang bagong kinasal, kinahanglan mo apil man sa bawang tigo. Amen.
Kung atong hatagan ang pagtakong pagtagalan ingon sa Biblia mga igsoon, tungod kay sa atong nabasa, wala man tayo imbilin sa atong balay. Panahon sa pagsimba, ang atong mga apuhan, mga ginikanan, o tanan atong mga igsoon, apil man sa mamtigong mga igsoon ganuman, tungod kay adunay katungod, adunay dakong katuyuan, ang Diyos mga igsoon, ngano apil ang tanan. Atong mabasa sa Deuteronomio, Kapitulo 10, versikulo, Kapitulo 31, versikulo 12, og mga kabataan, og ang mga langyaw nagpuyo tipon kaninyo. Aron sila makapati niini, og makakaroon pagtawag sa Ginoo nga inyong Dios. Tumanon nila pag-ayo ang tibuok balawod. Busa ang mga igsoon, mahinungdanon diay. Ang mahinungdanon diay ang tigom aron katudluan sa balawod. Gani adunay mga pamilya mga igsoon nga ang musimba ra asawa ra o anak ra o bana ra. Busa ang musimba ang kana mga igsoon dadto niya tanan niyang mga pamilya aron ang tanan makadawat sa pulong sa Dios. Sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 20, versikulo 13, atong mabasa ang Exod. Nagbarog ang katawan sa uda ubangan sa Ginoo, uban sa ilang mga kabataan o mga asawa. Busa ang mga igsoon ay namdanan diay ang tigong. Kung panahon sa pagsimba, kinahanglan tibuok pamilya aron makadungog sa pulong sa Dios kay may gusto sa atong Ginoo. Atong mabasa sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 10, ang naitabo sa adlaw nga mubarog kamo at ubangan sa Ginoo nga inyong Dios dito sa Sinai, ug miingon kanako ang Ginoo, tiguma sa akong atubangan ang katawan, kay pabatiyon ko sila sa akong mga pulong aron makakaton sila sa pagkahadlok kanako sa tibuok nilang kinabuhi ug tudloan nila sa ingon ang ilang mga anak. Mga igsoon, mahinungdanon diay ang tigo makabati ka sa pulong sa Ginoo ug ang mga tatay ug nanay makatudlo sa ilang anak. Nan karon, paano pagtudlo sa tatay? Dili gani makapakita sa simbahan, dili siya makatudlo. Kay wa siya makadungog. Busa ang Biblia mga igsoon, manatuli kaayo ang giingon sa tanan nga tumulo sa Ginoo. Sumala sa Ebanghelyo sa Hebreanon Kapitulo 10, versikulo 25, dili nato undangon ang batasan sa panagtigog sama sa gibuhat sa uban. Hinunua magpinasigay kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na maabot ang adlaw sa Ginoo.
Mga igsoon, kinahanglan dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. Kung ano na may gani nga muragawadan sa pagsagana, kinahanglan nasigo nato ang atong pamilya aron pagadto sa balay sa Dios. Kay samtang wala pa ang adlaw sa Ginoo mga igsoon, kinahanglan permanentyo nato ang panagtigom. Dili gyud nato kini undangan mga igsoon. Dili lang po to may gabi sa tanan. Okay, thank you so much, Brother Johnny Santinlo. So, ang iyang thought ito is, tinatuundangon ang pagtigom. Sa nga pagtigom pa, simba o pangalagat sa atong buhay nga Diyos sa kanunay. Amen! Okay, so, musunod tayo ta sa atong ikatulo, nga gikan sa San Jose Cathedral, Brother John Lloyd Bontigaw. Okay, Brother John Lloyd, request mo Senior, nagpaon mo kami. Thank you. Mayong gabi sa tanan. Una sa tanan, akong ihatag ang kataburan sa Diyos sa atong Apostol Bonifacio Limosnero Ukol, sa tanan pastor, obispo, pari, diakono, diakonesa, mga opisyales sa simbahan, ug tanan kong kaigsunan, mayong gabi ka natong tanan. Ako si John Lloyd Bontigaw, taga San Jose, Zamboanga, Sibugay, ug representante karon sa katedral sa 33rd Inter-District Fellowship, o membro ko sa Church the Body of Christ Central. O ang tema nga akong pagdadalon karong gabi mao ang sugo sa Dios gugma. Mga kaigsunan, dagan tang naibaluan, dagan tang mga pulong sa Biblia nga na-memorize. Pero usahay ang pinakasayon nga isulti, mao pa ang pinakalisod nga buhaton, ang gugma. Busa karon ato yung sabton kung sa Diyos sugo sa Diyos bahin sa gugma. Atong ablihan ang atong Biblia sa Mateo 22 versikulo 37 ngadto sa 40. Si Jesus mitubag, igugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong una-una. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaliwang nga labing importanteng sugo sama sa una, igugmaa ang imong isikatawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Mga kaigsunan, mao kini ang pundasyon sa tanan natong ginatuuhan. Igugmaa ang Dios, igugmaa ang isikatawo. Apan ang pangutana, unsaon man nato ni? Asa man magsugod ang gugma? Atong sabton pinaagi sa 1 Juan 4 versikulo 7 ngadto sa 8. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isikatawo, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isikatawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Mga kaigsunan, gingon diri nga
dapat magigugmahay kita kay ang gugma gikan kini sa Dios. Ang wala ug ang tanan nga nagahigugma na tawo sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala magigugma, wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma. Klaro kay mga kaigsuonan nga dili dai gikan sa atong kusog ang gugma, dili dai gikan sa atong emosyon, ug dili dai ni ato-ato lang. Ang gugma gikan sa Dios ug kita ang mga anak sa Dios. Karon mao bitaw giingon sa Roma 8 versikulo 16. Akong basahon. Maghihiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. Mga kaigsuonan, ang espiritu mismo nagapamatuod uban sa atong espiritu nga kita anak sa Dios. Busa, kung anak ka sa Dios, dapat makita sa atong kinabuhi ang iyang batasan ug ang iyang batasan mao ang gugma. Pero usahay lisod man gyud. Lisod magpakita og gugma ug usahay kita mismo ang nagadaot sa atong kaugalingon. Atong basahon ang 1 Corinto 3 versikulo 16 ngadto sa 17. Sa walay duwa-duwa nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Mga kaigsuonan, dili ba kamo nasayod nga kamo mao ang templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios anaka ninyo? Kung kinsa ang magadaot sa templo sa Dios, laglagon siya sa Dios. Mga kaigsuonan ang atong lawas, templo dai kini sa Dios, pero unsa atong gibuhat? Pagpanigarilyo, bisyo, pagdaot sa kaugalingon, ug sama pa diya sa mga ilimnon nga beer, tutuay, red horse, gin, GSTendo, uban pa mga ilimnon diya nga makadaot sa atong lawas. Ug nga dili lang kini makadaot sa atong lawas ug makadaot pud sa atong paguna-una. Di ba? Nga maoy makatulak ka nato nga mubuhat og dili maano. Nga dili maano. O sa Roma 13 versikulo 1 ngadto sa 2 basahan. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anak sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahibutang sa Dios. Usa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitugot sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayon. Mga kaigsuonan, ang tanang kagamhanan tinugot sa Dios, ang musupak niini musupak sa sugod sa Dios. Usa og tinuod tangan ay gugma, dili lang ka magpakamaayo sa pulong kundi magpakita sa buhat. Mao bitaw niingon sa 1 Juan 3 versikulo 18. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga pagtigugma pinaagi sa mga maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Mga kaigsuonan, ayaw kita paghigugma pinaagi sa pulong o dila lamang, kundi sa buhat o kamatuoran. Dagan kayong maayong muwali, dagan kayong maayong muadto sa unahan. Pero sa buhat, layo kay sa gisulti. Ug mao kini ang problema ni Apostol Pablo sa Roma 7 versikulo 14. Roma 7
versikulo 14 ngadto sa 20, akong basahon. Nasayon kita nga ang balaod espirituhanon, apan unod-non ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot ko buhaton. Hinuon, gibuhat ko ang mga butang nga akong gidungtan. Busa kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpailang ini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat ni ini kun dili ang sala nga niya kanako. Nasayon ako nga wala gayoy maayo aniya kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tingma ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo sa pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton. Apan gibuhat ko inuman ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot ini nga dili ako maoy nagbuhat ni ini kung dili ang sala aniya kanako. Ang giingon diri mga kigsunan, gusto ko buhaton ang maayo, pero ang dautan mao hinon akong nabuhat. Tinuod kini mga kaigsuonan, kay kitang tanan nagpakasayo. Kay kitang tanan nagpakasayo. Maong nangutana si Apostol Pablo sa iyang kaugalingon sa lista na. First time mo ginato na po. Wala ko kamalo, first time mo ginato. Salamat. Okay, thank you so much, Brother John Lloyd Buntiga. Kuyawan na siya. So, siya ka ganyan sa ato ang mechanics. So, pwede naman siya magpadayon. Pero na din na siya sa kaptan na sa oras. So, kato siya magpanata na ending na natin kay nanahin na si Manas. So, the first time pa magpapagyan. Itong palagpakan once again. So, kato niya, God is love. So, ang tao na may ugma, walay ginoo. So, kung talaga, kung kwan daw, ato daw suhiron ang batasan sa Ginoo. Nakasuhid ka tanan diretsyon, perfect, 100%. Kumusta ka maayo atong Ginoo? So, kita na dyan nasayon na. Kung unsa man, kita ra ang Ginoo ang nasayon niya na wala na ilahin. Amen. Okay, so ato na isunod karon. Si Brother Jasper Ingershad of District 13. Akong ihatag ang akong lakong pagyupos, akong mabaw ng pagagawong, magbubuwas ng butang makita o di makita, na mao ang Diyos na si Jesucristo. O imansab sa ato ang Supreme Bishop, Apostol Bonifacio Ocon, o sa mga kaobispuan, mga kapalian, pastor, pastora, delegado, delegada, board of churches, ginikanan, anak, o tanan karon karon mga kaisunan sa Iglesia ang Lawas ni Cristo, mayong gabi ka na akong tanan. Before we proceed sa akong tema karon mga kaisunan, nasa ko i-share ninyo. Sa atong kalibutan karon, daghan ang pamilya nga nagkabulag-bulag dili tungod sa gugma, kundi tungod sa kabulang sa gusto o pagtulunan nga disiplina nga nakabase sa pulong sa Dios. Ang panimalay mao ang unang simbahan, ug ang ginikanan mao ang unang magtutudlo sa mga anak. Mga kaisunan, kung ang pamilya matarong atubangan sa Dios, lipon ang simbahan o matarong ang idiliman. Usgon ko sa may gabi ka na akong tanan, dalay ko ng Diyos ang akong tema nga akong pagabagbato niya kaninyo, mao ang parents, ang children, our Christian duty. O mga ginikanan o anak, mao ang atong Kristuhanong kapundanan. Unsa di ay ang
ginikanan. Ang mga anak mutuman kung musunod sila sa mga yapat sa ginikanan. O kitang mga ginikanan akong ipakita sa akong anak nga unsay sakto niyang buhaton. Kaya ang akong nagawang makagagahon, mao ka na di ay ang usa ka saan. Mabasa na ko na siya sa Efeso 6, versikulo 1 hangtod sa 3. Ang pulong nagaingon kini, mga anak, sanglit mga Kristohanon ng kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang gusto. Ang unang sugo nga dunay saan mao kini, tahura ang imong inahan o kamahan. Yes, mga kaisunan. O kini ang saan, aron ka magulaan at mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Yes, mga kaisunan. Amen. Ang mga anak musunod sa inahan. Muna ang ginikanan, kita ang modelo, kita ang mulma sa anak. Ang pangutana, kumusta ang mga buluhaton karon sa mga ubang ginikanan? Shabu, sigarilyo, ilo, mga pagpalalay patapos sa anak. Sakto ba na mga isunod sa anak? It's a big no. Yes, mga amen mga kaisunan. That's why kita mga ginikanan, kita ang mga modelo, i-reflect na sa itong anak, kaya i-adapt na sa itong anak kung unsa kayo nakita sa ginikanan. Kita mga kaisunan, dili na ko palaguto ng atong anak kung makabuhat o kautan. Kaya nga naman, mabasa sa Colossus 3, versikulo 21. Ang punong nagaingon kini, mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak kay tingali ko niya kawal ang gagalas. Yes, amen mga kaisunan. Ayaw palaguta ang inyong anak kay ubang ginikanan karon, dapat problema sa anak di ka sa sulahan, dahil hindi yaw kay nga hindi ka problema. No! It is responsible ka imong buhatan, imong tabangan ang imong anak kay ikaw nalita o anak. Yes. Amen mga kaisunan. That's why kung makabuhat ng kautan ang anak mga kaisunan, ayaw pa sa gili. Istoryay kung saan ang ngayong buhaton. Mabasa na ito sa Panotihon 19:21. Ang punong nag-iingon kini. Ang anak na dautan o kinuwatan magkatag lamang ko kaguol sa ginikanan. Amen mga kaisunan. Muna mga kaisunan, kita ang mga kabatanunan, be mindful your action. Yes mga kaisunan. Kay ubang mga kabatanunan karon na padayon sa ilang kadautan. Di lang kadautan, madaot sa ilang kinabuhi. That's why mga kaisunan nga ang ginikanan di kinasibo kung taganag mabuhat yun ang anak o kanang di maayo nga buluhaton din sa kalibutan. Yes mga kaisunan. So, I accept me, myself, na usa ka dautan nga bata. Yes, mga kaisunan. Ako, usa nga bata, mga inom. Ako, usa nga bata, mga disco. Ako, usa nga bata, nga hiling magkabarkada at makabuhat ng ubang dautan. Pero mga kaisunan, niabot ang panahon. Nagatagaan siya kung sakit sa diko. Yes, mga kaisunan. It is confidential, but ako na siya history ninyo sis, about treatment o human naman. Mga kaisunan, ako gitagaan ko sa sakit sa Ginoo mao ang tuberculosis or that's we call TB. Mga kaisunan, isipin niyo ang akong babaw, akong ilong magawas ang mga dugo. And then why? Nagkitagaan ko sakit sa Ginoo, nga nag-praise man ko, nag-faith ko, nagatuman ko, nagabuhat ko, kung unsay maayo, pero magabuhat ako daw tanggaman. Pero mga kaisunan, that's why, kita niya ay mga kaisunan, disulay ko sa Ginoo, kaya na ay purpose ang tanan. Ingon ako mga kaisunan, because wala akong tuman, wala akong isunod sa akong ginikanan, ditagaan ko, usa ka sakit sa Ginoo, kaluyan sa Diyos. Karoon 6 months ako, wala kang inom, wala ka pang disco, o hindi na kayo po mga kabuhan ng kaisunan. Yes, amen. That's why, ang pagtuman importante, nabasa na ito sa Panotihon 16. Di ba ito? 26. Brother, mabasa na ito, ang mga anak magdaog-daog sa iyang aman, magigilid sa iyang inahan, usa ka taong kamalasan ang nagalag kaulawan sa ginikanan. Yes, mga kaisunan. Kita mga kaisunan, ang pagtao di adi na kung hibungan ng atong ginikanan, di na kung daw-dawon. Akong tahuro ng akong sundon. Kaya ang pagtawod, mao ang usa ka sugdanan sa taayong kinaiya. Amen mga kaisunan. So tunduan na nga po ang akong mga anak kung usay ang nilang buhaton. Yes mga kaisunan. So tunduin, usay itundo na po nga ilang itinabuhi o ilang itindalon sa ilang hangtod na pagkadako. Mga kaisunan, mabasa na ito sa Panotihon 22.
Ang punong nagaingon kini, tuloy ang bata kung saan niya pag kinabuhi o ginumduman niya kini sa tibok ng kinabuhi. Unsay akong ito ng mga ginikanan? Mao ang una, pagkimugma o may kahadlok sa Diyos. Ang ikaduha, mao ang maayong batasan o kasing-kasing. Ang ikatulo, mao ang pagrespeto o pagtungan sa ginikanan o gabaw sa tanan. Ang lastly, mao ang